Afternoon po. So, ang tanong po namin is, nakapag-date na po ba kayo ng foreigner? Foreigner? Hindi pa po. Hindi pa po. Not yet. Pero po sakaling open po ba kayo mag-date ng foreigner? Kung wala akong boyfriend, why not? Hindi pa po. Hindi pa po ako nagkakajowa since birth po. Wala. Pero open ho kayo mag-date ho ng foreigner? Siguro, opo, yung Korean kong. Opo, may lahi. So, taga anong bansa po sila? India and yung isa is American po. Okay lang ho ba kayo na hindi lang date, di lang jowa, or magpakasal ho sa foreigner? Okay lang ho ba sa inyo yun? For me, okay lang naman po siya. Pero yung sa ano po kasi nila, in-explain niya po sa akin na iba yung culture nila sa culture nating mga Filipinos. So parang sabi ko, okay lang naman sa akin, maano ko naman, mabilis lang naman ako mag-adapt, tanggap ko naman, kaya kong aralin yung mga cultures nila, tanggap ko naman, and so on. Tapos, ayun po, parang sinabi niya na gusto daw ng family niya is Indian din yung mapapangasawa niya. Which is, naintindihan ko rin naman po. Ano ho sa tingin niyo sasabihin ng mga kakilala niyo po? Yung mga kaibigan, pamilya niyo po, kung kayo nagpakasal ho sa isang foreigner? Okay lang ho ba sa kanila or hindi? Parang i-judge ka nila kapag ganun, parang sabihin, pinaperahan mo, ganun po. Sa family ko okay lang kasi sa mga relatives ko meron naman sila mga husband din na mga foreign. Kaya feeling ko yung mother ko, meron siyang asawa ngayon na American din naman. Kaya feeling ko okay lang sa kanila. May anak ko kong babae na meron siyang boyfriend na foreigner. Actually, marami naghahantay Marami nag-aabang sa pagdating niya. Dahil nasa edad na nga yung anak ko, siyempre gusto ko na rin mag-asawa siya. Usually po, galing sa anong mga bansa po ang nakikita niyong mga foreigners po dito sa Pilipinas ngayon? Sa Pilipinas, sir, marami dito ngayon. Australia, US, then Korea, saka Japanese. May mga Taiwanese na rin. Europe, ganun po. Sa Australia, ganun. Sa UK, ganun po. Dito sa Pilipinas. Madalas yun, yung mga puti. Gaano po ka-common po na nagpapakasal po ang mga Pinoy pa sa mga foreigners sa tingin niyo? Parang ang common na siya these days kasi madami ding mga OFW na nagkaka-relationship sa mga foreigner tas end up nila is magpakasal din po. Para sa akin, normal lang dahil marami na nga akong kaibigan at kakilalang nag-asawa ng foreigner. Meron akong friend na nag-asawa ng British, meron ding Amerikano, meron ding Japanese, meron ding Koreano, kakilala ko, yung iba kaibigan ko. So, noong 2022 po, mahigit sa 15,000 po na Pilipino ang nagpakasal sa mga foreigner. Tapos, karamihan po doon, mga babae po. So, bakit kaya madaming babaeng Pilipino po ang nagpapakasal sa mga foreigner? As babae po, parang curious din po siguro kung anong feeling kapag yung foreigner yung jowa mo. Dahil siguro sa pera, kasi pandemic, unang-una financial, wala tayo. Yung pandemic, tagutom talaga dito sa Pilipinas. Pero para sa akin, sa tingin ko lang kaya nagkukuha ng mga foreigner yung mga babae rito, o tayo, para sa financial na rin siguro, para makatulong sila. Since ito yung parang nakikita ko, yung mga tita ko, yung mga pinsan ko na kapangasawa sila ng mga foreign, syempre sa hirap din ng buhay. Feeling ko yun yung nagiging sagot nila para makaangat-angat. Ganun. Lumaki ako sa broken family. So nakita ko yung paghihirap din ng family namin. Yung mother ko, pumunta siya ng ibang bansa para magtrabaho since yung napangasawa niya ngayon, yung din ang tumulong sa amin para makapagtapos kami ng pag-aaral. Minsan kasi ang sa realidad talaga niyan, kadalasan ginagamit nila yung marriage para makuha sila sa ibang bansa. Yung pamilya nila makuha galing Pilipinas, dadalhin sa alam mo yun. Yung lalaki, pag may nagustuhan silang Pinay, tapos yung Pinay papakasalan nila.
'di ba, yung foreigner, para upang matulungan na makapunta sa ibang bansa yung babae, lalo na pati yung pamilya, kumbaga isi-save, 'di ba? Alam mo yun, for ganun. Kadalasan. Hala, baka makasunod ako. Hindi, pero ano po kasi, mostly po talaga kasi, yung ibang kakilala ko, hindi ko na napapangalanan, parang more on green card, ganun po, makapunta, makaangat nga po sa buhay. And yung partner po nila is parang willing naman po tumulong sa mga pamilya nilang nandito. Kaya ayun po, papakasal po sila doon. May mga kwento po ba kayo? Or okay lang ho naman na hindi? Meron po. May kakilala po ako na yung asawa po niya is Australian. And yung Australian po na yun is nakilala niya sa isang resort. So parang matanda na talaga yung Australian. And kailangan na niya ng partner. Gusto niya magkaanak. Tapos ang sabi kasi ng Australian na yun is gusto niya talaga ng Pilipina. Kasi ang Pilipina daw po masipag, tapos maano sila, family-oriented, ganun po. So parang gusto niya na may makakasama siya, yung hindi siya iiwan talaga. Nagka-developan naman po sila, nagkaanak sila. Tapos ayun po, nung sinabi ng babae na okay lang ba na tulungan mo ako makapunta, tutulungan kita sa trabaho pagpunta ko doon. Tapos ayun po, nagka-work yung babae, siya na yung bumubuhay ngayon doon sa Australian na yan. Habang inaalagaan niya rin po yung anak niya at yung asawa niya. Para sa inyo po, pag pinagpili po kayo sa foreigner or sa Pilipino po, para ipakasal, ano po pipiliin niyo? Pinay po. Alam ko yung ugali ng mga Pinoy kaysa sa yung bansa. Filipino. Parang mahirap kasi yung communication between sa other foreign, di ba? May mga language sila or yung English. Paano pag nagka-misunderstanding kayo, di ba? Mahirap din yun. Feeling ko Filipino. Yeah. Bakit po? Kasi mas mas maalaga. Alam nila kung paano rumespeto. Kasi ang dami kong nakikita na may jowa or may asawa silang ibang lahi. Tapos minsan sinasaktan sila. Ganon, yung hindi nila nalalabas yung gusto nila kasi parang feeling nila hindi sila naiintindihan. Kahit na marami akong kakilalang nag-successful yung kanilang pag-aasawa ng foreigner, meron din akong mga ilan-ilan na kakilalang hindi nag-success. Dahil siguro ang iniisip lang nila, pag kinuha sila, gaganda yung buhay nila. Hindi muna nila kinilala yung foreigner kung makakasundo ba nila ng pamilya nila, tsaka mamahalin sila, pati yung kultura nila. Ayun kasi yung number one na pinagkakagalitan Unang-una yung kultura, tapos yung ugali ng bawat isa. Mayroon po bang stigma or pagtingin sa mga babaeng nagpapakasal sa mga foreigner dito? Ano po? Ano po yung mga yan? Ano nga po, parang sabi nilang gold diggers, ganun. Pero hindi naman po lahat. Di ba minsan nadjudge natin agad yung isang tao. So, mga naririnig ko minsan pera lang habol, ganyan. Pero hindi naman lahat ganon. Kapitbahay, pinag-ismisan sila. Yun nga po. Yung nagpakasal sa AFAM. Nakakangat na siya sa buhay, yaman na, ganyan. Ganun po yung perspective nila kapag yung nagpakasal po yung babae sa isang AFAM or foreigner. May stereotype po na nagpapakasal sa mga foreigner, mga babae po para sa pera or green card or para lang makaalis ng bansa. Sa tingin niyo po, gaano po ito katotoo? For me po kasi parang joke lang po yung tingin ko po sa ganun po. Kasi there are a lot of Filipinos din naman po na may kaya or above average po yung standing sa society po natin. Yun lang kasi nakikita ko ngayon sa panahon ngayon Yung iba kaya kumukuha ng mga kano o mga Amerikana. Pero siguro mahal nila ang isa't isa. Pero hindi rin natin masasabi kasi unang-una
Ang mga kano, may mga pera yan eh. Tapos tayo mga Pilipino, kung saan ang may pera, doon tayo eh. Di ba? Tayo, taga-judge lang tayo, pero hindi natin alam kung ano yung totoo. Ano ko may mga personal akong mga kilala na ganun. Pero hindi naman siya totally tungkol sa pera, pero kasama na rin. Kasama na talaga yun. Nakapag-asawa siya ng foreigner sa ibang bansa, tapos nung kinasal sila doon, tinulungan ng lalaki na foreigner, yung babae na Pinay, nakunin yung pamilya niya, palitan ng apelido, dalhin doon, mas magandang buhay, mas malakas yung kumita, mas magandang trabaho. Ayun. Alam niyo po kung anong bansa ho yun or Canada yun eh. Hindi ako parang against doon. Kasi kaysa naman piliin mo yung tambay, di ba? Kung ako babae, malamang mas pipiliin ko yung kayang buhayin ako, maging yung pamilya ko, maging sa susunod na mga pamilya. Ayun. Practical move lang din. so sa tingin niyo maganda or masama ho to para sa bansa? Sa dami ng Pilipino nagpapangasawa sa mga foreigner. Para sa akin, okay lang din. Para ganun. Parang mag-mix din eh. Maganda rin kasi yung yung Pinay, Asian to ibang foreigner, 'di ba? Maganda rin yung mix ng lahi, alam mo yun. I think okay lang naman po kasi po parang mas lumalawak din po yung knowledge natin sa iba't ibang culture, gano'n. Hindi lang tayo dito sa isang bansa, alam natin yung parang yun, iba't ibang bansa din, alam din natin yung culture nila, gano'n. Para sa akin, pag magmahal ka ng foreigner, hindi naman masama. Yun nga lang, ang pangit nandun kasi yung tingin ng ibang tao. Pag nakikita nila, yung foreigner, may pera to, ganun. Pero hindi naman lahat ng foreigner may pera eh. Kasi naghihirap din sila sa pera ng pinanggagalingan nila. O sa lugar na pinanggagalingan nila. May mga foreigner din kasi mga mahirap. Natulad din natin. Kaya huwag natin i-judge kung ano man yung minahal ng tao. Sa palagay ko nakakabuti naman kasi 'di ba pagka may mga foreigner na pumapasok, may income din ang Pilipinas, ang bansa natin, 'di ba? O kaya hindi naman siguro nakakasama sa atin 'yun. Nakakabuti pa nga dahil yung mga turistang maraming mga foreigner na pumupunta rito. Dahil siyempre pag bumalik sila sa bansa nila, sasabihin ay maganda ang Pilipinas, ganito ang mga tao doon, mababait. Kaya yung ibang mga foreigner din pumupunta ng Pilipinas, naghahanap din ng Pilipinang partner nila. Dahil na-introduce na sa kanila kung gaano ka-generous, kung gaano mga kababait, tsaka kung gaano kabuti ang mga Pilipina, ang mga tao dito sa atin, sa bansa nating Pilipinas. Salamat po.